Hola mga lods! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng lugar dito sa Cheerful Homes 2. So kung mapapansin ninyo mga lods, sa likod ko halos wala pang masyado kaming mga kapitbahay. No. Pero majority ng mga unit dito na turnover na. Hindi pa lang sila nagmo-move in. Katulad itong mga to. Yan. Yan ang itsura nito. So, yung gagawin natin talaga jogging, tapos makikita niyo kung gaano kalawak yung area dito mga lods. Yun nga lang, yung mga pwesto dito, yung mga damo ang tataas. Tingnan nyo. Kapag malinis na yung yung area ng mga damo, ibig sabihin meron yung mag-move in o di kaya meron magta-turnover. Yung iba kasi kahit na na-turnover na sa kanila, hindi pa rin talaga nila tinitirahan. Kaya kahit nalinis na yung damo, dahil hindi nga nila tinitirahan, hindi pa sila lumilipat, tumataas ulit yung damo. Punta muna tayo dun sa amenities mga lods para makita ninyo kung saan kayo po pwede mag-jogging, exercise, mag-swimming. Meron ding buong full covered court dito ng basketball. Ayun na, may naglalaro. Tara, may makikita tayong mga presidente dito. At last, nawala na yung ulan kahit papaano, pero paambon-ambon. Dito, meron ding oval mga lods. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Malaki yung oval. Pwede kayong magtakbo-takbo dyan. Doon tayo daan para makita ninyo. At ang gaganda ng pangalan ng mga street. Bridgeport Street. Tapos yung isa, Robin Street. Shala. Ito tayo doon. Maglalaro. May mga boys. Presidente yata yun dito eh. So ito yung oval lods. Kanyang kalaki paikot yan. Ayun yung court. Yung playground. Then yung swimming pool. So paikot yan dito mga lods. Kinaganda sa likod kami ng amenity. Ibig sabihin, kahit meron mga nagsuswimming, may event, may laro, hindi ganun kaingay. Lalo pag marami ng tao dito mga lods. Tapos meron din ganito. Di kayo pwede mag-stay. May stray dog nga lang. Parang bakit may stray dog? Dapat walang stray dog dito eh. Pero hindi naman siya nangahabol. Pero dapat walang stray dog dito. Concern ko na yan sa admin eh. Kasi minsan ang daming tumatakbong aso nakapasok dito. Then kapag may kalat sa labas, kinakalat. Makalat yung mga basura. Ganda dito talaga. Nakakalanghap ko ng sariwang hangin. Ito lods yung covered court. Ang laki niya diba? Nagpawisan ako kagad ah. So ayun yung full court mga lods. Laki diba? So pwede na kami bumili ng bola. Ang plano na talaga namin, bumili ng bola pang basketball, pang volleyball. Meron na kami pang badminton. Kasi pwede ka talaga ditong mag sports tsaka exercise talaga. Okay na okay. Then ito naman yung pang bata mga lods. Meron ditong siso. May padulasan. May duyan. Then ito, ikot-ikot. Sakay nga tayo dyan. Matry nga natin. Ikot-ikot tayo. Nung bata kami, nakikidayo pa kami para sa ganito eh. Ngayon, healing inner child. Hangin. Pero alam ko pang bata lang to. Pero paano pala ako tatay? Nahilo na ako.
nakakahilo. O, din meron din ditong duyan. Ito pa isa. O, diba? Ganitong bakasyon na maganda. Relax lang talaga. Gusto mo lang katahimikan sa mundo, sa napakaingay na city. Taka dito mga lods. Pero pambata lang talaga to. Sinubukan lang natin para lang ma-heal yung ating inner child. Nice. So ito naman, ipapakita ko naman sa inyo yung swimming pool mga lods. Ito yung kiddie pool. Yan yung kiddie pool. Pwede kayo mag-swim alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Dapat sundin nyo yung rules sa pag-swimming. Okay? Pause nyo na lang para mabasa ninyo. So ito yung pambata. 2 feet lang siya mga lods. Diba? Ganda. Yan dito naman sa kabila ang pang adult. Yung pang adult. Ito 4 feet lang to mga lods. Wala lang lifeguard. Ito yung aming siya, 4 feet. So paikot lang talaga siya mga lods. Ayan. Then mula dun palayo pa, ganun kalaki, ganun kalawak dito sa Cheerful Homes 2. So yan, libot tayo sa pinaka hindi natin madalas na dadaanan. Tara. Ito yung masarap, yung pinagpapawisan ka dahil sa nagja-jogging ka. Hindi yung pinagpapawisan ka dahil lang sa mainit. Ito yung sample ng inner mga lods. Kasi ito yung end unit. Ganito yung end unit. Ayan, ganyan ang end unit. Okay, pero sa kabila meron ka pang katabi halos. Ang corner, yung talagang corner talaga. Ibig sabihin wala ka ng katabi doon sa isang side. So ito yung sample ng isang inner. Kung pwede mo pa yan ipa-expand papunta dito para mas lumawak pa sa taas. Ayan. Then ito yung area ng security, housekeeping, din yung kanilang headquarter. Dito. Unti-unti meron na talaga mga lumilipat mga lods dito. Tsaka sa area namin kapag gabi maliwanag. Nakita nyo naman yung nakaraan. Maliwanag. May time nga lang na nagba-brown out pero madalang lang naman. May ibabalik din kaagad. Tara, puta pa tayo dun sa side na yon. Then dun yung entrance exit. Dalawa yung entrance exit kung di ako nagkakamali. Ayun yung una, then yung isa kapag kumaliwa. Yung naganda dito ngayon, ma-enjoy mo pa talaga dahil wala pang masyadong mga tao. Dahil kapag dumating siguro mga in 2 to 3 years nagsisimula na dumami ang tao dito. Siyempre iba na yung paligid kapag marami ng tao. Taray ng street to, Madison Street, Nicole Street. Ay, doon may ginagawa doon. Yung mga size pala mga loads ng end unit, hindi sila pare-pareho. Kaya yung iba merong mas mahal, tapos yung iba mas mura kahit end unit. Kasi mas mas maliit.
yung iba. Ito yung sample ng corner. Ito ayan, kapag sinabing corner, ito talaga as in literal na corner, wala na siyang kapitbahay dito kasi nga corner. Okay, ang laki nito, ang laki na magiging space niya. Hindi lang ako sigurado, no, kapag alam ko pag um, corner unit hanggang dito yung kanyang lupa, hindi ako nagkakamali, hanggang dyan pwede niyang pabakuran. So ang laki talaga. Ito yung mabilis talaga maubos kasi nga kukonti lang yung corner. Ingat. So yung mga boys dito sa subdivisions. Meron na rin mga nag-Airbnb dito. Maganda nga gawing business dito kasi nagawing Airbnb dahil malapit to sa airport. Tapos po pwede kayong ma-enjoy nyo yung amenities. Para na rin kayo talaga nagbakasyon, staycation. Tapos dito pero merong bumili ng property. Tapos ang plan is ipa-rent. House for rent. Yan. Pero ang dami pang damo. Di pa naayos ng ng may-ari. Ayan. Kaya ito ang dami din, ilang bahay din yung ginagawa. Yung side nito ay yung boundary nakita namin, merong palayan. So yung isang area do kasi merong mga nagba-vlog na merong drone, may palayan. Minsan nga try ko bumili ng drone. Uy, mas okay siguro mag-drone dito kasi sa Spain hindi ako interesado bumili ng drone kasi ang daming bawal. May mga area talaga na bawal mag-drone. Dito siguro po pwede. Practice mo yung drone mo. Tingin niya ako sa market magkano yung pinakamura. Dito may ginagawa din. Diba? Papansin niyo, ang dami pang unit na wala pang nakatira. Pero ilan na lang talaga yung available na unit. May may-ari na yan. Kadalasan ng mga bumili talaga dito mga OFW. Tsaka loads, yung binili namin tong property namin dito nasa 3.3 year 2023 pa yun pero ngayon umaabot na ng 4.5 ang isang unit. Ganun kabilis tumaas yung presyo niya. Yung isang available na unit umabot na ng 4.5. What more pa kapag pinaganda mo to tapos bibenta mo, mas mahal syempre. Kaya kung ako sa inyo mga lods, huwag niyong patulugin yung pera ninyo sa bangko kasi hindi naman siya tumutubo Kung tingin ninyo kayo yung mag-afford o bumili ng isang property katulad ng lupa, kahit lupa man lang, bumili na kayo. Ang perfect time sa pagbili ng property ay ngayon mismo. Okay? Hindi bukas. Kasi tumataas nga yung presyo niya mga lods. Iba na yung presyo ng kahapon, iba na yung presyo ngayon, at lalong lalo na magiging iba na yung presyo bukas. Ganun pagdating sa pag-invest sa lupa. Tsaka iisipin ninyo long term ang ganitong klaseng investment. Huwag kayo bibili na dahil lang sa gusto ninyo. Dapat ready kayo pang matagalan na budget. Alam niyo na kaya nyo talaga siyang bayaran. Lalong lalo na pag mag-bank loan kayo. Kasi kapag nag-loan kayo na sa bangko, tapos di nyo nabayaran, maririmata sa inyo yung property. Kaya laging isipin, dapat pag kukuha ng property, pang matagalan na investment, pang matagalan na bayaran. Mas maganda kung meron kayong cash, mas makukuha nyong mas mura. Yan sa property mga lods. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa Spain, okay, lalong lalo na kayo mga nakakasama ko dyan sa Spanya, mag-avail na kayo ng property ninyo. Mag-invest kayo sa property kahit hindi nyo tirahan, kahit lupa lang. Pag tumaas na yung presyo nya, benta ninyo. Wala kayong lugi sa real estate mga lods, lalo na sa lupa. May isang klase ng unit lods na merong butas para makapasok dun sa gitna. Kumbaga ito lang yung sakop ng property, hindi pwede pumasok dyan. Pero marami pa siyang damo, kaya hindi ka makadaan-daan dun ng agad-agad. So dalawang property dito,
parehong end unit tapos merong gitna. Ayun na yung division nyo. Okay. Meron pala dito loads ng mga unit kagaya nito na pwedeng maging tindahan in the future. Itong end unit na to. Tingnan nyo, may ganitong tsura. Magiging tindahan yan. Kaya mukhang tindahan. In the future, pag marami ng tao, may magbubukas yung mga tindahan. Maraming ganyan dito. Para bawat corner yata meron. Bawat area. Laki ng area nyo. Laki ng lot area nya. Wala dun hanggang dito. Ang ganda ng ginawa dun sa kabila oh. Dalawang inner unit. Binili ng isang may-ari. Pinagdugtong. Lumaki siya. Parang ganito yung idea. Dalawang inner kasi yan. Pinagdugtong siya. Ang laki sa loob. Pinakita sa akin ng gumagawa doon sa loob. Kasi yung engineer na yung contractor na gumawa sa amin, sila din gumagawa doon. Pinakita niya sa akin sa loob. Ang ganda. Ang plan namin, meron kasi isang available na unit pa doon sa katabi namin. Bibilin din sana namin. Ang problema, hindi na siya available kasi maganda siyang gawing pang Airbnb. Nag-isip kasi ako ng pwedeng gawing business habang nandito sa Pilipinas para may pumapasok pa rin pera. Kaso sayang, meron nang naka-avail. So pwede pala yun na pagtugtungin. Kung makukuha mo isang end unit tapos isang inner, ang laki nun. Kumbaga, pero yung labas, kailangan mukha pa rin siyang dalawang pinto, kailangan uniform pa rin. Pero yung loob pwede siyang naging connecting o di kaya pinagdikit, tinibag yung pinaka pared or pinaka pader. Ang ganda. Ito, isa pa to. Tindahan din to. Corner. Pwede din niya maging tindahan. So kung gusto mo rin magkaroon ng ganitong property, gusto niyo makakuha ng property dito sa Cheerful Homes 2, i-message nyo na ako. Ayan yung WhatsApp po. Ayan, tulungan ko kayo. Hanap tayo ng available pang unit, then yung magandang pwesto, and then kung ano-ano yung mga po pwede nyong available na pagbayad. Okay? Kasi po pwede kayong merong mag-down ng for 2 years, 1 year, then merong mga pwede kayong mag-down payment ng cash, bagsakan, mas mura. Merong ganong klaseng payment scheme. Okay? So message lang kayo. Alright, so thank you so much again mga lods sa panonood, and please pakisuportahan ng aking YouTube channel. Ayan, binubuhay ko yung YouTube channel ko. Yun talaga yung binubuhay ko ngayon, pinapalago ko. And syempre ang aking Facebook page na Lods. Okay, ilagay ko na lang sa comment box yung link. Okay, thank you so much and hasta luego mga Lods. Ciao.